dahil hindi totoo ang sinasabi nila na may solid north. Hindi totoo na solid ang mga probinsyano at Ilocano sa kanya. Kasama namin si Chavito. From my grandmother to my mother and now to my wife, bear in mind, speech to ng tatay ko, hindi akin. Ang pambato ng mga budlat ang mata. Napahiya sa Ilocos, pinagtatawanan ng mga Ilocano. Nangupya ang buang ng talumpati, ang ubod mo. Kaya kayo mga singhot pa. Isang kahihiyan ang sinapit po ni Sandro Marcos. Pagkatapos po magtalumpati, mismo dito sa Ilocos po yan, nasa Lawag. Pinagtatawanan po siya ng mga Ilocano pagkatapos sumablay sa isang talumpati. Ay buing na. Ito, Ilocano din ang ating pag-uusapan. Attorney Harold Respicio, nagwala sa press con kanina at sinabing, walang solid north. Solid north meron. Wala naman talagang solid north eh. Eh kung yung iba, ngiwi pa rin forever, siguro naman, kagaya ni Manong Chavit Singson, Attorney Harold Respicio, ay patunay lang na walang solid north. Magandang gabi po sa ating lahat at palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. At maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa Birada Aguila. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. At suportahan po natin ang pangalawang YouTube channel ko po, ang Bisdak Historiador. Pag-usapan po natin ang press con ng nagsampa ng impeachment complaint labang kay Bongbong Marcos na hindi nga ho tinanggap ni Garapil ang naturang impeachment. Sila po ay naglabas ng kanilang statement ngayong araw at press con at agaw iksi na po ang isang Ilocano din po na si Harold Respicio. Nagigil na, gusto nang sapukin si Bungit. Pati sinigaw sa buong madla na siya na walang solid north. O ito, pakinggan po muna natin itong magaling na abogado. Hindi pala biro itong background ni Luna. Pinaliwanag po yung article of impeachment. Si Luna. Just a background, Attorney Manny Luna was one of those also who filed against Chairman Andy Bautista during that impeachment process along with Kong Jing Palas and Attorney Tomasio. Attorney Manny? Just a little correction. I was the counsel of the two patriotic Filipinos, former Congressman Jing Paras and Attorney Perdy Tomasio in the successful impeachment of former Comelec Chairman Andres Bautista. Impeach namin siya. That was very historic. Now, we proceed to the impeachment. Puta, bigatin pala itong abogadong ito. Si Bautista, si Andy Bautista yung napa-impeach nila noong 2017. No? So si Boyeng Remulla din, sir, ipa-impeach mo rin kung sakaling si Inday Sara na maging presidente. Hustler pala ito, pero bago tayo magpunta kay Boyeng, uhito, dali ka dito Bungit, pag ito ay lumusot ang impeachment dyan sa Kongreso, tibag kang hinayupa ka. Tuloy po, sir. Impeachment complaint. First and foremost, gusto natin sabihin na ang aming complaint is a people's complaint for impeachment against President Ferdinand R. Marcos Jr. Ito po ay complaint ng Pilipino na naghihikahos. Pilipino na dinaya at pinagkait ng magandang kinabukasan. Pilipino na ninakawan ng pera. So the first ground namin is itong fiscal irresponsibility of the President. I would like to state the first ground. The respondent, Ferdinand R. Marcos Jr., culpably violated Article 7, Section 22 of the Constitution in recommending and program appropriations and not vetoing increase and program appropriations in the General Appropriations Act of 2023. Anong ibig sabihin nito? Alam nyo, yung unprogrammed appropriations cast a big shadow on the budget since 2023, kasama yung 2024 and 2025. Mabigat. Dahil ito ay walang clear financing sources. Sa palagay namin, unconstitutional ito. In fact, there's a pending petition in the Supreme Court that calls for the declaration of unconstitutionality ng ang program appropriations. Ang problema dito, noong 2023, 588 billion pesos of taxpayers' money ang hindi binito ng ating Pangulong Marcos Jr. At ito ay isa sa mga pondo na naging source ng kickbacks. In a recent exchanges sa Senate, kinumpirma no less than Senator Sherwin Gatchalian through his interpellation of Senator Chis Escudero, former SP ng Senate, na mula 2023 hanggang 2024 up to 2025, yan ang pinakamalaking anomalya sa flood control na nangyari. Can you imagine 588 billion hindi man lang binito ng ating Pangulo? This is unconstitutional. Bakit? Ang program appropriations ay walang source of financing. Sa Constitution, required po under Article 7, Section 22 na ma-identify yung sources of financing. Kaya itong program, mula sa simula, nagiging grab-prone ito, na abuso eh. In fact, PCIJ has termed it as a source of misuse of funds. Even Rappler and other media organizations and business experts. Kaya ito ang unang ground namin. Culpably violated the Constitution, Article 7, Section 22, for failing to veto the unprogrammed appropriations and for recommending unprogrammed appropriations in the 2023 National Expenditure Program. Thank you po.
Meron pa yatang malaki talagang unprogram eh. 2024 siguro, umabot ng 800 billion unprogram. Puta, walang audit-audit yan eh. Talagang wawaldasin nila. Ang masaklap niyan, hindi malinaw kung ano, saan pagkukunan. Pwede, uutangin yung mga inuutang nila dahil nandun po sa nandun sa General Appropriation Act. Pag umutang sila, for example, 800 billion, automatic mangutang kayo kasi nga nandyan sa General Appropriation Act, batas po yan, na kailangan punduhan. So ngayon, saan mapupunta yun? Wala rin naman nakalagay na proyekto. Puta, tiba-tiba ang bulsa ni Bangag. Kaya ito, napakagandang balita po, yung sinabi po ni itong si Mike Defensor, na di umano ay nag-text sa kanya, nag-chat ba? Si Saldico na pag ito ay magmaterialize ang naturang impeachment at matanggap, ay willing si Saldico mag-testigo, state witness laban po kay Bungit. Ito po, tuloy po natin, tingnan natin. Thank you so much, Attorney Manny. In addition to what Attorney Manny mentioned, dun sa program allocation ng fiscal responsibility, nandito po yung mismong kopya ng mga saro na nirelease ng Presidente. Nako! Ito ang program allocation can only happen kung mayroong extra fund as explained by Attorney Manny Luna. Pero kung titingnan nyo, yung mga saro na nirelease ng ating Pangulo, February 27, 2024, 807 million. February 27, 2024, 394 million. Puta. February 27, 2024, 462 million. Pebrero pa lang. Wala pang revenues. Ito na po, ang unprogram allocation, hindi na ho makakailan ng Presidente kasi siya mismo ang kasana para sabihin may extra revenue at i-release niya ang punto para dito. Ito po ang kopya ng buong GAA na kung saan pinagbatayan ang release ng unprogram allocation. Okay, yung unprogram ay magagamit lang kung may extra revenue, no? Kung may kita ang gobyerno, so yung kita na yun ay doon mapupunta sa unprogram. So ngayon, ang nangyayari po, hindi pa tapos yung taon ng 2024, so nagkaroon na agad ng budget para sa unprogram. So ngayon, pinirmahan agad ni Bungit at napunta kung kanino mga impacto na yan. Ang tanong, saan nila kinuha yung pera? Kasi ang unprogram, kung may sobra. Tapos kung walang sobra, uutangin nila sa ibang bansa. Yan ang pupundo sa unprogram. And again, as pointed by Attorney Manny Luna, lahat na punta o karamihan, majority, flood control. Ang aking pong topic, based on the impeachment complaint, is yung Philippine Health Insurance. PhilHealth. Yung ating pong PhilHealth. Again, nirelease po to ng ating gobyerno, 89 billion, mabuti na lang, nahinto ng Korte Suprema, at 60 billion lang ang napunta doon Ito sa talaga national fund. PhilHealth. Another fund is the PDIC. Yung PhilHealth to, kung titingnan nyo yung history ng PhilHealth, nauna po yan nung ginawa ni Gloria. GMA, nagkaroon with cooperation with LGU para sa mahihirap. Min na lang. Ano po si Pinoy, in-expand niya ang mga benefits ng mga mahirap. During the time of President Duterte, ginawa nilang Universal Healthcare. Kaya po, ang pondo ng national government every year, on average, 80 billion, nagbibigay tayo sa PhilHealth. Pero yan ay kontribusyon ng bawat isa dito. Yung kontribusyon ng national government para tulungan ang senior citizens at ang mga mahirap. Kinuha ang pondong ito Ninakaw. na 89 billion na nahinto nga po. At again, saan napunta yung pondo? Napunta sa mga Unprogram. high kickback, unprogram, high SOP, no, na mga proyekto, yung flood control program. Kasama ho ang PDIC. Ang PDIC ay dapat insurance ng bawat Pilipino sa bangko. Pag naglagay ka ng pera, nagsara ang bangko, Kinuha din. babalik na pera sa'yo. Kinuha din ang 107 Puta, billion tindi. na nilagay sa national government funds. Ah. Ito ay isang malaking paglabag. Hindi lamang sa saligang batas, hindi lamang sa batas ng PhilHealth, sa universal healthcare, kundi pagyurak sa karapatan ng bawat Pilipino. Diba ang sabi ni Dr. Martin Liachon, imbis na expand mo ang PhilHealth program na sa ibang bansa, Tony Liachon, ang sinabi niya, imbis na expand ninyo ang PhilHealth, tulad na ginagawa ng Singapore, Japan, Korea, 10% lang ang kontribusyon ng kahit sino sa mamamayan nila. Kahit na malupa ang sakit. Eh dito sa atin, almost 40, 50, 60%. Pag nagkasakit ka, wala halos nakukuha ang benepisyo. Walang pambayad. Yan ang tingin namin ang ginawang paglabag ng ating Pangulo. He was involved in the transfer of funds at paggamit ng funds na to para sa mga flood control at high kickback projects. So with that, Ang sabi nga dyan ni Tatay Digong, yung ginalaw nila yung PhilHealth, malversation of public funds yan. Wala pong piyansa yan. Kaya dapat ka bungit ka, hinayo pa ka, dapat ka talaga ma-impeach. Kasi sobra-sobra yung kagahaman nyo sa pira, itong mga Marcoses. Sobra-sobra yung pagnanakaw ninyo. Mula noon hanggang ngayon, talagang record-breaking yung mga Marcoses sa pagnanakaw. Tuloy oh. we go to point number 3. Nila, if there are excess funds, pwede gamitin. The President signed the GAA, the rider was there. Ito yung rider na ginamit na provision to transfer the funds of PDIC and the health fund. So una ho namin punto, yung fiscal violation as pointed out, yung diversion of funds ng healthcare at saka ng PDIC. Yung pangatlo po dyan, and kasama po yan sa mga ebidensya namin, alam niyo marami tayong mga proyekto na dapat isagawa. Pero isa na lang ang ipo-point out ko, yung pong Metro Manila Subway. Yan. Ito sana ang isa sa mga proyekto na natapos ng Pangulong Bongbong Marcos by 2028. Pero dahil ang pondo, ang ginawa nila, baliktad naman to. Yung isa kinukuha yung pondo nilalagay sa program. So for 3 years, more or less 1.5 trillion ang nilagay. Ito naman, ang program allocation. Yung pangalawa naman,
kinuha yung nasa pondo ng ODA, inilagay naman sa unprogram. Ninakaw. So Metro Manila Subway, na dapat may pondo taon-taon, binabawasan Nabawasan. nila, nilalagay sa unprogram allocation. Because of this delay, combined, 6 projects including the May penalty, ang tayo. ang penalty na po natin, sa Metro Manila Subway pa lang, 100 billion na. Ang projected penalty natin of all the projects is about 200 billion. Dahil kulang ang pondo natin. And more importantly, delayed na ho ang project. So si BBM will not be able to sign or to inaugurate the subway, Metro Manila Subway, that we hope to have in 2028. Ginutay-gutay nga nila yung pera ng bayan. Ito yung matindi dyan kasi nga, ito, Metro Manila Subway, pinunduhan po yan ng foreign countries, no? Sino ba nagpundo nito? Japan ba? Or hindi natin alam, China ba? Tapos yung pera na yan, utang. So ngayon, meron yang parang, ang tawag dyan, mga target na mga taon or specific period na dapat mga ganitong taon ay ito na yung matapos mo, mga ganitong taon, mag-inaugural ka na, itong taon tapos na. Kasi pag hindi mo maano yan, masusunod, pag pumalpa ka dito, automatic magkakaroon ka ng malaking penalty dito sa proyektong ito. So magbabayad ka pag na-delete mo yung pagpapagawa. Yun ang masaklap yun kasi ang piso ngayon, bagsak, so mas malaki ang penalty na babayaran ng Pilipinas. Kaya dapat kumanta na lahat ng mga kakanta. Kaya ito, sabi nga ho ni Defensor, na itong si Saldico ay willing daw mag-testify or magiging state witness labang kay Bongbong Marcos. So kanina po sa Birada Aguila, nag-uusap tayo, paano ba magiging state witness itong si Saldico labang kay Banga kung uusad po yung impeachment, wala man siya dito. Ang sabi dito ni Mike Defensor, pwede daw via Zoom. O sige nga, kaladkarin mo na hanggang impyerno. Gingan po natin, I-announce also, kasi dito po, nandito na sa articles namin, pero Saldico mentioned 25 billion pesos na siya ang nagdala. At tapos nagkaroon ng investigation kailan lang sa Blue Ribbon Committee, in-establish ang tama rin na drop-off point. Ang sabi ni Saldico, nag-deliver ako ng 800 million kay Jojo Cadiz at one time, at 200 million kay Yusek Jojo Cadiz. Yeah, si Cadiz. Para dalhin kay Pangulong Bongbong Marcos. Kagabi ho, nagpagbigay ng mensahe si Congressman Saldico. Ang sabi ni Congressman Saldico, kung papayagan ako doon sa i-final ninyong impeachment to become a state witness, kahit nasa Zoom, kasi ginagawa naman po natin yan under suspended rules, ay tatayo siya na witness dito sa grupo na nag-file ng impeachment case. So salamat po on the articles of impeachment. So good news po yan para sa akin. Ayan, magandang development po ito para sa mga nagsasampa ng impeachment. So ibig sabihin, meron silang star witness. So hindi lang siguro si Saldico, dapat yung iba, magsalita kayo para sa bayan. Huwag po kayong matakot. Kami nga, hindi kami takot Sa asawa lang takot. Labas nyo na po yung tapang ho ninyo kasi meron naman mga tao nang tumatayo, mga magagaling na mga abogado, kasi pag tayo tatahimik-tahimik, kaabusuhin ho tayo ng mga hinayupak na makurakot under bangag admin. So okay to sa akin, good news Baka sasabihin na naman ng mga tanganista na, ginawa ho ninyong bayani itong si Saldico. Alam mo, kung yun lang naman ang gagawin ni Saldico na kabayanihan para sa bayan Ito ay pagpapatiwakal po ito ginawa ni Saldico. Subihin, gawin mo Saldico. Ikanta mo na lahat. Ikanta mo, kalad ka rin sila papuntang impyerno, bumawi ka sa bayan. Ituro mo nang ituro kung sino yung nakinabang. Kasi sabi mo, hindi ako nakinabang dyan. Kung malabong hindi ka nakinabang Saldico, marami kang jet Kumanta ka na bago mahuli ang lahat. O pakinggan po natin si Ferdinand Tomasio dito. Magandang tanghali po mga magulang at mga kapatid. Hindi ko na po uulitin yung mga points. I think my fellow complainants have made everything so clear. Ang nais ko lamang pong sabihin, very briefly, ay the common thread that runs through all of these accusations is the policy of the present administration of Bendalo. Buying yan Bindalo. Why am I saying this? Some of this may not be included in the complaint, but in law, sa batas po, previous acts constitute pattern that will prove the allegations being made. Ano yung policy nitong administrasyon na to na Bendalo na napapunta kaya merong program appropriated funds allocations na sinabi na ng Korte Suprema in the 2013 case of Pelica na unconstitutional. Ito po, tingnan nyo kung paano binibendalo. Kaya dapat pong matigil na to by removing the president. Patay ka, bungit, Alam mo kasi itong hinayupak ng gobyernong ito, sila talaga nagpauso yung bendalo na yan, Pastor Kibuloy, Tatay Digong, pati si Bantag, dali din dito, Dahil sa bendalo, hanggang ngayon yan pa rin ginagamit nila. O paano daw matuwid? Di tanggalin si Bangag. Tuloy, Atty. Perdi. Nakasasabi lang po itong mga kasama ko, yung kay Presidente Duterte. Di ba, kakasabi lang natin. Kung napansin nyo, even before that, for the first time in legislative history, mayroong committee hearing sa Blue Ribbon. House, wherein House the pala. counsel was physically prevented from advising his client. Ako yun sa Quadcom. Again, for the first time in our country's history, yung rules regarding the appointments and consideration of the JBC, inignore. Anong ginawa? Pagka may kaso, di ba, hindi pwedeng consider ng JBC. Anong ginawa? Just for the case of Remulla, Boying Remulla, tinanggal yung rule na automatically